nalulugod. Nalulugod ang Panginoon sa tuwing nakikita niya na nagkakatipon ng mga anak niya. Amen? Na may unity. Amen. Sa kanyang body. Amen. Muli sa ating pagkanta, sabay-sabay nating banggitin ang mga pangako ng Panginoon. Amen. Sabay-sabay nagagala sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagala sa sayaw at papuri sa'yo. Sabay-sabay, sabay-sabay nagagala sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagala sa sayaw at papuri sa'yo. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit kami, minahal mong lubos. Aming itatanghal pangalan mo, Jesus. Kamangha-manghang, kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit kami, minahal mong lubos. Aming itatanghal pangalan mo, Jesus. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Maraming salamat, Jesus! Ang aming buhay ay si Jesus! Hallelujah! Patuloy nating purihin ang buhay na Diyos. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Tunay na nandito ka, Panginoon. At ang pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw sa bawat isa. Di masukat ang biyayang nakamtan nang sa buhay ko ika'y panaligan. Kapayapaan ay aking nasumpungan. Ikaw ang dahilan, Jesus, ikaw lamang ang nagmahal sa akin ng lubusan. Pinalaya sa aking nakaraan, binigyan ng tunay na kabanalan. Kapahingahan ay aking naranasan. Ikaw ang dahilan, Jesus, ikaw lamang ang nagmahal sa akin ng lubusan. Di nagmamalim, nagkukulang kailan pa man. Walang wakas, walang pati ang pag-ibig na alay mo. Di nagmamalim, nagkukulang kailan pa man.
Jesus, ikaw lamang ang nagmahal sa akin na lubusan. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa pag-ibig mo sa amin. Salamat, Jesus, sa dalisay at sakdal na pag-ibig mo, O God. Lord, sa oras na ito, tunghayan mo ang iyong mga tinubos. Ang mga taong iyong minahal na pinaglaanan ng buhay. Marami sa amin nagtatanong dahil sa mga kaganapan sa aming buhay kung tunay nga kami ay mahal mo. Panginoon, walang diferensya sa iyo. Ang diferensya ay sa amin. Sa oras na ito, dalangin ko na ang pag-ibig mo, Panginoon, ay maranasan ng bawat isa. Maramdaman ang yakap mo sa hapong ito, O God. Salamat po sa iyo, O Diyos. Salamat, Banal na Espiritu. Narito ka upang ipahayag, ipakita, magpasiklab, Panginoon, sa mga anak mo, O God. Salamat po, O Diyos, sa walang patid na biyaya, walang patid na pagpapala. Hindi ka nagkulang kahit minsan sa amin. Salamat po, buksan mo ang aming mga mata, O God. Buksan mo ang aming puso na buong-buo kami manalig sa iyo. At tanggapin namin ng walang pagdududa ang pag-ibig mo na yan na maalab para sa bawat isa sa amin. Ang pag-ibig mo na nagpatawad sa bawat isa sa amin. At ang pag-ibig mo na siyang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan namin at ang dahilan kung bakit tinutugon mo ang aming panalangin. Dalangin ko, O Lord, na bawat isa ay manampalataya. Panginoon, na hindi mo tinitignan ang aming kakulangan, hindi mo tinitignan ang aming mga kasalanan, hindi mo tinitignan, Panginoon, ang mga sablay sa aming buhay, kundi ang tinitignan mo, aming Diyos, ay ang Panginoong Jesus, na siyang Panginoong nagmahal sa amin at kung kanino namin ikinabit ang aming buhay. Salamat po sa hapong ito. Patuloy ka na magturo, patuloy ka na kumilos sa mga anak mo sa lugar na ito at pananampalatayanan namin, paniniwalaan namin, nalalabas kami, Panginoong Diyos. Buo ang aming pananampalataya na kami nga ay mahal na mahal mo at dahil mahal mo kami, wala kang ipagkakait sa amin. Salamat po sa biyaya mo, salamat sa pag-ibig mo, at salamat sa karunungan na ipagkakaloob mo sa amin sa hapong ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, at lahat ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Nakahanda ba kayong tumanggap ng salita? Nais kong malaman ninyo na walang ibang magbabago ng buhay ninyo kundi ang salita ng Diyos. Amen? So pwede na po tayong makaupo. Nais ko pong malaman kung sino ang mga panauhin natin sa hapong ito. Meron po ba tayong mga bisita? Maliban kay Sister Susan. Praise the Lord, tumayo ka nga kapatid. Yan. Meron pa ba tayong mga panauhin na iba? Ha? Hindi naman yata ang mga taga-Rema mag-imbita. Okay, glory to God. Welcome to the Rema Word of God Church where Jesus is the living Word. Amen. Alam po ninyo, napakahalaga ng salita ng Diyos. Dapat inililibre ninyo ang buong linggo ninyo, umaga at hapon. Amen. Hindi ko maintindihan sa mga anak ng Diyos. Pagka naka-attend ng service sa umaga, kontento na sila. Amen? Yung iba, pumupunta ng umaga, pumupunta ng hapon. Amen? Bakit? Gutom.
Amen. Sabihin mo sa katabi mo, gutom ka ba? Okay. So, praise the Lord. Dalangin ko na ang Panginoong Diyos ay katugpin niyang bawat isa sa atin sa hapong ito. Amen? Are you ready for the word? Amen. Salamat sa pito. Are you ready for the word? Amen. Praise the Lord. Buksan natin ang ating. Alam niyo po, itong mga nakaraang mga araw, marami sa ating mga Kristiyano ang nagtatanong, kung mahal ng mundo, kung mahal ng Diyos ang mundo, bakit maraming kaganapan na nangyayari na ang dami-daming namamatay na mga tao? Amen? Di ba kayo nagtatanong? Nagtatanong ba kayo? Dala ni Jesus ay kapayapaan. Pero bakit puro kaguluhan ang nakikita ko sa paligid? Amen. Nagtatanong ba kayo at kayo ay naghahanap ng katugunan o manhid na kayo? Sabi mo, walang Kristiyanong manhid. Okay. Itong mga nakaraang, ako din po ay nagtatanong. Kasi kahapon, meron tayong youth service. Sino ang nandito ng youth service? Sexy edition. Gawin ninyo ang natutunan ninyo kahapon. Ha? At magtatagumpay kayo sa buhay. Sabi ni Pastor Ronald Mulmisa, Pastora, ano po ang position ninyo dun sa mga prophecies na naririnig natin? Si Sadu, di ba? Narinig na ba ninyo yon? Ha? Hindi pa? Meron pong isang propeta na nagbigay ng prophecy o parang hula. O hula ang tanong natin, pero hindi yun hula. Ang prophecy is a word from God. Sabi niya, galing daw yon sa Panginoon at ang prophecy ay ibinigay para tayo ay bigyan ng babala. Sabi mo, babala. Babala. Ang unang prophecy, isa sa mga prophecies na pinopesay niya, ay magkakaroon ng mga lindol sa Bohol, Cebu. Naganap ba? Okay. Isa rin sa prophecy niya ay magkakaroon ng malakas na bagyo at sisirain ang Tacloban at Leyte. Nagganap ba? Yes. So, ang prophecy ay matetest natin kung ito ay nangyayari. So, tama. Okay. Ang isa sa mga prophecy niya ay magkakaroon ng sakit na magmumula sa Pangasinan. At ito ay magiging salot, plague. Okay? Na ang prophecy niya ay ang mga symptoms ng sakit na yon ay mangingitim ang tao, tapos mamemelt ang kanyang laman. Di ba nakakakilabot? Amen? So anong gagawin mo? Naniniwala ka ba o hindi? Nagkaroon ng kaganapan yung dalawa. So, hihintayin mo na ba na mangyari yon? Hindi. So, ano ang gagawin mo? Magpa-pray. Amen. Bakit? Pakikinggan ba ni Lord ang prayer mo? Yes. Amen. Walang ibang pakikinggan ng Diyos na panalangin maliban sa panalangin ng Kristiyano. Kaya kung bakit nagkakaroon ng kaguluhan sa ating bayan, ay dahil sa kasalanan ng ating mga leaders. Dahil doon, nagkaroon ng entrance ang dyablo na silain tayo. Amen? Okay? At kailangan natin silang ipanalangin. Amen? So nais ko po, dahil sa mga katanungan ko rin, Lord, turuan mo ako kung ano ang kailangan namin sa aming iglesia para magkaroon kami ng assurance. Amen. Na tayo mga iglesia, ay iingatan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Naniniwala ba kayo na maraming namatay na Kristiyano sa Tacloban? Yes! Marami din bang namatay na hindi Kristiyano? Mas marami. Amen. So, ang mga nangyayari po sa ating kapanahunan ay mga alam na po natin na mangyayari. Amen? Sinabi po sa Bible, there will be wars and rumors of wars. There will be famines, may mga tagutom, may mga peste na mga gaganap. Pero sabi ng Panginoon, do not be troubled. Huwag kayong mabalisa. Matthew
24, sige, tingnan natin. Matthew 24, verse 5 to 6. Pakita ko lang, hindi ko na itagalog, pero mag-sideline ka muna. For many will come in my name, sabi ni Jesus, saying, I am the Christ, and will deceive many. Meron bang mga taong nagsasabi sila daw ang Kristo? Yes, huwag kayong magpa-loko, huwag kayong deceive. Magpadaya, okay? And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled. Amen? Huwag daw tayong mabahala. Sabi niya, for all these things must. Sabihin mo, must. Dapat. All these things must come to pass, but the end is not yet. Okay? Ipatuloy natin. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. Okay? Next. All these are the beginning of sorrows. Amen? Dapat tayong mga Kristiyano, wala na pong hindi na po tayo nagtataka dito. Ayan, iba'y pag-anuhan natin mamaya. Merong isinasagawa ng Panginoon ang kanyang plano sa ating mundo. These are the days of judgment, these are the days of separation, and these are the days of the harvest. Amen? Isaiah 26 verse 9, gusto kong ibigay sa inyo, 2 verse na ibinigay sa akin ng Panginoon na nasettle ang aking puso. Pero bago tayo pumunta doon, gusto kong buksan natin ang 1 Corinthians 10:32. 10:32, 1 Corinthians, huwag kayong maging katitisuran para sa mga Hudyo o sa mga Griego o sa iglesia ng Diyos. Okay? Maraming ang kausap dito ni Apostol Pablo ay mga Kristiyano. Ang kausap ko ngayon ay mga Kristiyano. Okay. Ngayon, examinin natin ang ating sarili. Sa ating attitude, sa ating gawi, sa ating pananalita, sa ating mga ginagawa araw-araw, sa ating behavior, tayo ba ay katitisuran? Sabi ni Apostol Pablo, huwag tayong maging katitisuran ng mga Hudyo. Kasi noon, ang kahalubilo nila ay mga Hudyo, kahalubilo nila ay mga hintil, at kahalubilo nila ay ang bawat isa sa kanila. Itong mga huling araw, ito ang 3 grupo ng tao na huhusgahan ng Diyos sa mga panahong ito at sa mga darating na panahon. Number 1, tatandaan ninyo ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa inyong puso. Amen? Okay. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matutulog. Amen. So, huhusgahan ng Diyos ang mga Hudyo, ang kanyang bayang pinili. Hindi pa yan. Kasi ang una ay mga bansa at tayo. Okay? Hudyo. Kaya, sa timetable ng Panginoon, kung kayo ay may internet, intelihente kayo, meron kayong willing na mag-aral ng salita ng Diyos, pakinggan ninyo para maunawaan ninyo ang timeline ng Panginoon because God has a plan for the earth and for the human race. Kaya nakikita nyo ang plano ng mundo dito sa mundo, nagkakaroon ng kaganapan because this earth will fade away and God will recreate it. This earth is an old earth. Butas-butas na ang ating ozone layer. Hebrews 1:11 said, it is old, it is wax, and it is old, at marami like a garment. Di ba ang mga damit natin na pagkalumang-luma may butas-butas? But God will recreate it for us. Amen. Kaya huwag kayong mabahala. Mother Earth? Sino paano mo naging nanay si Earth? Amen. Okay. So sa mundo may plano ang Diyos. But because God is a God of plans. Amen. Hindi siya pawardi-warding Diyos. Meron siyang plano. Sabi sa Isaiah 46:10, He spoke the end from the beginning. Before He spoke you into being, alam na ni Lord kung ano ang ending mo. That's why it is incumbent upon you to seek God's plan for your life. Hindi ka tamad na Kristiyano. Ang plano ng Diyos ay nandito sa kanyang salita. For I know the plans I have for you. It's not your mom, it's not your dad, it's not your boss, it's not even your pastora. It's for you. Okay. So, maliwanag ha, ayoko na umuwi kayo na may dala kayong agam-agam
patungkol sa mga nangyayari sa kapaligiran. At merong tatlong grupo ng tao na ihuhusga ng Diyos. Hudyo, the Jews, meaning to say by blood, ay sila ay mga Hudyo, the nation of Israel. Jews by blood. Amen? Ang nananalaytay sa kanilang ugat ay Hudyo. Pangalawa is the Gentiles, sa ibang translation, the Greeks, sa ibang translation, nations. Yun ay iisa ang kategorya. Yun ay mga unbelievers na hindi dugong Hudyo. So, ikaw ay Amerikano, ikaw ay Koreano, ikaw ay Afghanistan, ikaw ay Ilocano, ikaw ay Pilipino, ikaw ay Gentile. Can you say amen? And you belong to the nations. Okay. But there is another group of people, the new creation, those who believe in the Lord Jesus Christ. Those who are members of His body, the church. Nasaan ka? Sa Jew ka ba? Sa nations? O sa church? Sa church. Ang grupo na yan ay bagong ninilang. They are unique creation. They are a different species. Amen? Yan yung ang kanilang ulo ay si Jesus at sila ang katawan. Amen? Jesus was judged for them. There is no more judgment for them, but there is a judgment in the next life. But today, we judge ourselves. Because when the Lord will judge the nations, ang i-judge niya hindi yung mga tao. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Mahal na mahal niya ang taong nilikha niya ng kanyang wangis. But, if those people will stick to their pride, sa kanilang pride, at sa kasalanan, at sa ka-wickedness na ginagawa nila, they are the world. Amen. Okay. It is sufficient na alam niyo yung tatlong grupo na yon. The church is seated together with Him in the heavenly places, far above all principalities, powers, might, and dominion, Ephesians 1:21-22. Naniniwala ka? Kung hindi ka naniniwala, pues, kasama mo ang mundo. Because the greatest sin of the church is not adultery nor idolatry. The biggest sin of the church is unbelief. Unbelief. Di ako maniwala. To see is to believe. Sa Kristiyano, to believe is to see. Amen? Okay. Sige. Isaiah 26 verse 29. Alam niyo, ilang beses ko na itong inulit-ulit sa grupo ng intercessors kasi gusto ko ipag-pray. Kasi word ito ni Lord. It's like a fire inside my bone. Na hindi ako magiging at peace hanggat hindi ko ito na ipapahayag sa inyo. Amen? Isaiah 26 verse 9. Kinasasabikan ka sa gabi ng kaluluwa ko. Ang espiritu sa loob ko ay masikap na naghahanap sa iyo. Stop. Ganito ka ba? Ganito ka ba? Nasasabik ka sa Panginoon? Nasasabik ang kaluluwa mo? Praise the Lord sa tatlo. Okay? Basahin natin mamaya sa English. Sapagkat kapag nasa lupa ang mga hatol mo, ang mga naninirahan sa sanlibutan, sa katwiran ay natututo. So alam niyo kung bakit merong Yolanda, merong earthquake sa English. With my soul, I have desired you in the night. Bago ka matulog, alam mo sabi ni Haring David, I cannot sleep until I have meditated your word. Okay? Kaya sabi niya, with my soul, this is Isaiah. With my soul, I have desired you in the night. Yes, by my spirit within me, the born-again spirit, the spirit that longs to commune with the Spirit of God. Okay? By my spirit within me, I will seek you early. Pagkagising sa umaga, Biblia ang hawak.
and say, thank you, Lord, that you daily load me with benefits. Thank you, Lord, that your mercies are new every morning. Great is thy faithfulness. Yung habag na hindi ko nagamit kahapon, tinatapon ko na because I have a new set of mercies today. Alam niyo yon? Praise the Lord kung alam nyo. Okay. For when your judgments are in the earth, nandito na ba ang paghuhusga ng Diyos? Yes! Ang daming namamatay, ang daming aberya, kung hindi bagyo, lindol, baha, pagnanakaw, murder, massacre all around us. Akyat bahay, rape. But let your heart not be troubled. Amen? Bakit daw? For when your judgments are in the earth, the inhabitants of the world, the Gentiles. Amen. Hindi para sa iyo. Glory. The inhabitants of the earth will learn what? Righteousness. Yung mga matitigas ang ulo ng mga kamag-anak nyo, ipanalangin nyo. Because until they learn righteousness, they will be destroyed. Sabi po sa Proverbs 21:1 or 29:1, I don't remember the verse, he who remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. Hanapin nyo kung anong verse. Hanapin mo, Pastor. He who remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without remedy. And that's what the Lord is doing. But for us, the children of God, di ba sabi sa Luke, you pray and watch that you will escape all these things. The prophecies are warnings given to us so we have time to repent. Amen? If you are a child of God, even if you are seated together with Him in the heavenly places, Ephesians 1, gusto ko kasi na solid ang foundation ninyo sa Word, ha? Bakit ka, alam mo, hindi ako pektado? Ano ang basihan mo? Amen? Basahin ninyo, i-meditate ninyo further yung Isaiah 33. Basahin ninyo hanggang sa huli. Ma-amaze kayo. Ma-amaze kayo. It describes exactly and precisely what is happening today. 26:9. Isaiah 33, verse 6. Sa mga kapanahunang ito, ano ang gagawin natin? Ang title ng message ko is Preparing the Glorious Church. Hallelujah. Naalala ko. Hallelujah. So sabi sa 33 verse 6, at siya ang magiging katatagan ng iyong mga panahon. Kalakasan ng kaligtasan. Di ba minsan, ligtas ka pero hindi malakas. Hindi solid, no? Kalakasan. Karunungan at kaalaman, ang takot sa Panginoon, ang kanyang kayamanan. Amen. Sabi ni brother kanina bago darating yung aking milyon-milyon. Hindi bigla, bro. Glory to glory, faith to faith. You have to work out your salvation with fear and trembling. Sa English, please. Wisdom, karunungan, and knowledge, kaalaman, will be the stability of your time. Are you grounded in the Word of God? Are you settled in your heart about your position? You are safe, you have peace because of who you are. You are in Him. Amen? Okay. Pero bakit maraming Christian? Ayan, oh. And the strength of salvation, the fear of the Lord is His treasure. Bakit yun ang kayamanan mo? Matakot ka sa Diyos. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge. Ang mga Kristiyano, they are living, they are thinking, they are speaking like the world. They are compromising. They feel like the world feels. They think like the world thinks. They behave like the world behaves. Walang pinagkaiba sila sa mundo. Hindi mo sila ma-distinguish. So that when the judgment of the
Lord comes to the world, hindi ka dapat kasama, nasabit ka. Bakit? Hindi naman dinajudge ni Lord ang tao. Ang dinajudge niya yung kasalanan na nakakabit sa tao. It so happen na nakakabit sa iyo ang kasalanan, sapul ka. Amen. These are the times of repentance and holiness. It is a season of returning. Return to the Lord. Bakit? Bakit ka umalis? Kasi ang daming hypocrite sa church. Basahin mo sa Isaiah 33, ituloy-tuloy mo yon. Ituloy-tuloy mo yon. Sabi ng mga tao, kasi maraming hypocrite. Excuse me, maraming hypocrite sa church. Tama. Amen? Pero hindi ako nagpunta sa church para sa mga hypocrite. Nagpunta ako dahil sa Diyos. Kung ang church ay walang hypocrite, hindi na ginaganap ng church ang kanyang purpose. Kung ang kukunin natin dito ay walang kasalanan, ano ba ang gagawin natin? Dumakit na tayo lahat sa langit. Amen? Welcome dito ang mga hypocrites, ang mga drug addict, ang mga bading, ang mga may tomboy, ang mga adultery. Welcome kayo lahat dito. Amen? Woo! Diba? Praise the Lord. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin matakot tayo sa Diyos. Yung iba, kung mabuhay sila, as if walang darating na judgment. Wala, pawardi-wardi ang buhay. Now you see Him, now you don't. You don't come to church to please me. You don't come to church to do a ritual. You come to church to get a word. Amen. Ayan. Ephesians 1:22, excited ako. These are the days of Elijah. Ephesians 1:22. And he put all, 21 ba yun? Ano ba nakalagay dun sa aking 1:18 pala niya. Yamang maliwanagan ang mga mata ng inyong puso, okay? Upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag. Ano ang pag-asa ng pagtawag sa atin, ng Panginoong Hesus sa atin? Kung ano ang mga kayamanan ng kalwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Oh, may pamana ka! Hallelujah! Ang problema, hindi mo tinatanggap. Kaya ganyan ang buhay mo. Praise the Lord. Marunong tayong tumanggap. Lord, I receive. Amen. At kung ano ang di masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan sa atin na sumasampalataya. The question is, do you believe? Ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas, kanyang isinagawa ito kay Kristo ng kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Amen? Next. Higit na mataas kaysa lahat ng pamunuan, kapamahalaan, kapangyarihan, at paghahari. Speaking to the order of the devil's angels and the demons. Okay? Mas mataas tayo doon at sa bawat pangalan na pinangalanan, hindi lamang sa panahong ito, kundi sa maging sa darating na panahon. May darating na panahon, mawawala itong panahon na ito, merong darating bagong panahon. English, please. At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya, na pumupuspos ng lahat sa lahat. Wow! Naintindihan nyo? English tayo, English. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling. What are the riches of the glory of His inheritance in the saints, which He wrote, and what is the exceeding greatness of His power towards us who believe, according to the working of His mighty power, amen, which He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places,
far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this age, hindi lamang daw sa ating kapanahunan ngayon, but also in that which is to come. Okay, and He put all things under His feet, and He, God, put all things under the feet of Jesus, and gave Jesus to be the head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. Nasaan ka nung tinanggap mo? Nasaan ka ngayon? Ngayong age na ito, ngayong panahon, nasaan ka ngayon? Nakaupo ka kasama ni Jesus. Kaya hindi ka naaapektuhan ng Yolanda. Hindi ka maaabot. Sino ang iglesia? Ikaw. Praise the Lord, ang paa ay nasa body, wala sa ulo. And the devil is under your feet. You are ruling and reigning with him in the heavenly places. You are going to judge the angels and you are going to judge the world. But you have to judge yourself continually. If you are in God and walk circumspectly so that you will escape the judgment of the world. Kasi nandito pa naman tayo. Hallelujah. Praise the Lord. So, Ephesians 5:27. Bakit niya tayo inilagay doon? Isang araw, nandun tayo in the spirit, but in body, nandito tayo. Kasama tayo ng buong sambahayan ng Diyos sa kalangitan at dito sa lupa. Family tayo ng Panginoon. Meron tayong mga kapatid na nasa langit. Wala na silang physical na katawan, but only their spirit is there. Ngayon tayo, meron tayong katawan, but we are connected with them, part of the body tayo. And they are witnesses. We are surrounded by great of witnesses, sabi sa Hebrews 11:1. Amen? We are spiritual beings. We are not just physical beings. Okay? Upang kanyang pakabanalin na nalilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Amen. Praise the Lord. Basahin natin sa English. Magsimula tayo kasi ang context dito ay inihahalintulad ni Apostol Pablo ang asawang lalaki kay Kristo at ang asawang babae sa iglesia. Kasi si Jesus is our bridegroom. He is the soon coming king. He is a judge. So ang judge naghuhusga. Wala namang judge na hindi gumagawa ng judgment. Amen. Huwag nating alisin yon. God is a Savior, but God is also a judge. Akala ninyo, lalo na tayo, we are a word of grace church. Akala natin, pag kahit na, although sinabi ng 1 Corinthians 19:20 that God is no longer imputing our sins against us, amen, but if we continue on sinning, we are hardening our hearts, and we will come to a point where we no longer can distinguish between sin and not a sin. So, naisahin na tayo ng dyablo. That's why we have to walk circumspectly. Kailangan maingat tayo sa ating paglakad. Amen. Sabi niya, husbands, love your wives as Christ also loved the church and gave himself for her, the church. Jesus gave herself for the church. Next. That he might sanctify. Bakit ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili sa iglesia? So that he can sanctify. Para mapabanal and cleanse, malinis niya
with the washing of the water of the Word. That's why if you are part of the church, you are hungry for the Word, you meditate because it's the only thing that will sanctify you and cleanse you to be worthy in His second coming. Kung hindi kayo magpapalinis, minatamaan na naman ako ni Pastora. Napaka-social mo naman para ikaw lang patatamaan ko. Amen? Okay. That He might present her to Himself. A glorious church. Not having any spot or wrinkle or any such thing, but that she, the church, should be holy and without blemish. Kung dadating ba ngayon ang Panginoong Jesus, madadatnan ba niyang iglesia na spotless and without blemish? Tanungin niyo ang sarili niyo, kasi kayo ang church. Ano ang wrinkle? Si Pastora, 60 years old na, ang dami na niyang wrinkle. Di ba? Ang wrinkle ay kung matanda ka na. Dumadami na ang wrinkle mo. Ano ang spot? Ang spot ay yung mga marami kang pekas, marami kang tigihawat. Amen? Yung spot, halimbawa, ikaw ay naglaro sa putik, malalagyan ka ng madidefile ka ng mga putik, magkakaroon ng spot ang garment mo. A Christian who is messing up with the world and living like the world, punong-puno ka ng spot kasi nadidefile ka. Kung magsinungaling ka, katulad din nila. Kung mandaya ka, katulad din nila. Kung wala silang faith sa Panginoon, katulad ka din nila. Kung hindi sila nagpe-pray, hindi ka rin nagpe-pray. Pagtadtad ka ng spot. Mas marami ka pang spot sa Dalmatian. Di ba? Ang wrinkles naman are the sins on the inside. You are so proud. You are so unbelieving. You are so judgmental. Sinubukan ko sa Rema, pero English ng English doon ang pastora at saka babae. Hindi pwede ang babaeng pastor. Amen. Wrinkles. Alala niyo si Esther? Gustong-gusto ko yun eh. Kasi si Esther, nung siya i-prepare para dumulog sa hari, isang buwan siyang nilinis, nilagyan ng mga oil at kung ano-anong mga herb para magmukha siyang sariwa. Amen? At saka mabango. Isang buwan. And then, another month, pinaganda siya. Amen? Actually, ganun ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Tapos, nung dumating ang araw na ipipresent siya, grabe! Na-in love sa kanya yung hari kasi napakalinis niya, napakabango, at napakabatang-bata. Ganun ang gusto ni Lord na datnan na iglesia without spot, without wrinkles, without blemish. At ang ginagawa ngayon ng Panginoon na paghuhusga sa mundo, nangungusap din siya sa atin. Mga anak, i-ready ninyo ang sarili ninyo. Husgahan na ninyo ang sarili nyo para hindi kayo mahusgahan. Romans 14 verse 13. Sa bahay na lang ninyo yan buksan. Pero alam ko yan, yung verse. Amen? Dahil isang araw, gusto ng Panginoon i-present niya tayo sa kanyang sarili. Kung ikaw ba ay binata, let's say ikaw ay 30 years old, magpapakasal ka. Magpapakasal ka ng maganda. Gusto mo ba ang bride mo puro kulubot? Mabaho? Hindi malinis? Ganon din ang Panginoon. At ano ang panlinis ni Lord? The Word. Ang salita ng Diyos by the washing of the Word. Kaya nga sabi sa Bible, di ba, the stability of our times, ang paniniguro natin na dumating man ang Panginoon, dumating ang kanyang paghuhusga, wala tayong aalalahanin kasi meron tayong takot sa Kanya, nilinis natin ang ating sarili, mineditate natin ang kanyang salita, alam natin, meron tayong knowledge kung ano ang mga plano ng Panginoon in our age, in the last ages, and in the age to come. Amen! Tanong ko kayo, ready na ba kayo na humarap kay Lord ngayon? Wow, sigurado? Ha, sigurado kayo?
Sige, tignan natin ang sarili natin. Basahin natin ang 1 Peter 4:7 hanggang verse 19. Taba naman, pastora. Kung nagpunta ka dito para kumuha ng karunungan, hindi ka nagmamadaling umuwi. Hindi mo iniisip, ano kayang ulam mamaya? Saan kami kaya magmo-morning? Santa Lucia, SM Masinag, o SM Marikina? Hindi ganon. Ilalaan natin ang buong linggo para kay Lord. Amen? At alam niyo pagka ginawa niyo yan, ay sus, para kayong magmamagnet ng kayamanan. Bakit mayaman si Solomon? Because he was full of wisdom. Ang problema ninyo ay hindi problema ng pera, problema ng karunungan. Ang problema ninyo ay hindi problema ng kagalingan, problema ng karunungan. Amen! Hallelujah! Ini muna ako kasi baka ako mapauwi. Malapit na, di ba? Di ba? Ba't walang sumasagot sa inyo? Okay, 1 Peter 4:7. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Ayan, Bible nagsabi, oh. Amen? Tanong ko sa'yo, naniniwala ba kayo sa Biblia? Oh, praise the Lord. Lahat tayo ay Bible-believing. Kaya kayo ay magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Kasi panalangin ka ng panalangin, hindi ka naman matino. Hindi ka naman makapagpigil sa sarili. Nananalangin ka, Lord, maraming salamat sapagkat binigyan mo ako. Napatingin ka ng ganun sa anak mo, ay, bata ka! Kung ano ng negative. Paano mo ba pamananampalatayanan yung sinabi mo kay Lord? Yung para yung bibig mo ang ginamit mo rin sa pagmumura. Hoy, di ba? Okay. 8, higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas, marubdob na pag-ibig sa isa't isa. Sabi mo sa katabi mo, I love you, sister. O, alam ni Lord ang sinungaling, ha? Sabi mo sa kabila, I love you. Hallelujah. Sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Amen? Maging magpapagpatuloy kayo sa isa't isa ng walang bulong-bulungan. Pinag-aralan natin to last time. Gusto ko lang i-review. Kasi i-connect ko, natapos na natin yung 5. Kung paano ang bawat isa ay tumatanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Okay, ang unang-unang item na pinag-aralan natin last time is huwag kayong mabahala, be sober, be cool, keep cool. Huwag kayong maratel sa mga nangyayari sa kapaligiran natin. Pangalawa, be hospitable. At marubdob sa pag-ibig. Maging marubdob tayo sa pag-ibig. At sa pag-ibig, brothers and sisters, may 3 katangian ang agape love ng Diyos. Number 1, the love of God is, tawag dito, is fervent. Okay. Sabi mo, fervent. Sa Tagalog ay maningas, marubdob, masidhing pag-ibig. Kasi kung masidhi ang pag-ibig mo sa Panginoon, ganun din ang pag-ibig mo sa kapwa. Di ba? Lalo na sa biyanan. Sa asawa na pasaway, no? Marubdob dapat ang pag-ibig mo sapagkat ang pag-ibig na yan ang magtatakip sa kanyang kasalanan. Pastora, hindi mo naintindihan. Inuwi pa niya dito ang kanyang babae. Hindi siya nagbibigay ng pera. Binubugbog niya kung sinasaktan ako. Ibig mong sabihin, mamahalan ko siya. Yes. Sapagkat humingi ka ng biyaya kay God na mahalin mo siya. Lord, hindi ko kayang mahalin itong hayop. Lord, itong asawa na to. Sorry, Lord. Amen. Di ba? Ngunit sa biyaya mo na bago tuwing umaga, kaya ko siyang mahalin. At unti-unti, sisibol ang pag-ibig sa iyong puso. Amen? Na pagdating niya, kakainan mo pa siya. Sweetheart, kumain ka na. Yan. Hindi mo siya sasalubungin ng tsinelas. Sasalubungin mo ang tsinelas, ito ang tsinelas mo. Yan. Okay. So, keep cool. Natatawa ko kasi ang hirap gawin, di ba?
Naranasan ko kasi yan, pero praise the Lord sa biyaya ng Diyos. Hallelujah. Glory to God. Totoo naman eh. Di ba? Totoo yan. So, be sober, huwag kayong mabahala. Pangalawa, dapat maningas ang inyong pag-ibig sa isa't isa. Pangatlo, be hospitable. Yung binasa natin, mapagpatuloy kayo. Diba? So, patuloyin ninyo yung mga nangangailangan. At pagka nagpatuloy kayo, huwag kayong magbubulong-bulungan. Ang lakas naman kumain nito. Yan. O kaya hindi man lang marunong mag-alis ng sa paa. Nakakainis, palalasin ko na ito. Huwag ganon, di ba? Okay. And then, pang-apat, sino mang magsasalita ay gawin iyon ng tulad sa pagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sino mang naglilingkod. Ay, yung isa pala, pang-ilan na tayo? Be sober, fervent love, be hospitable. Tapos yung isa, yung bago nung kung paano ang bawat isa ay tumanggap, yan. Kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, that means spiritual gift from God. Okay? Ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Bawat isang Kristiyano ay may tinanggap na isang kaloob sa Diyos. Amen? Ano ang tinanggap mong kaloob sa Diyos? Halimbawa, ang kaloob mo ay na sa Diyos ay marunong kang kumanta. Ipaglingkod mo yan sa iba at sa Diyos. Amen? Ikaw ay generous. Amen? Ipaglingkod mo yan. Ikaw ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng marunong ka sa arts. Ipaglingkod mo yan sa iba at sa Diyos. Amen? Ano pa yung mga gift na tinanggap natin? Gift of administration. Ikaw ay magaling na maglinis. Pues, kailangan natin ng kaloob na yan sa ating iglesia. Amen? Ano ang mga kaloob ng ibinigay sa iyo ng Panginoon? Ikaw ay pinagkalooban ng Diyos na mag-preach. Well, mag-preach ka. Mag-evangelize ka. Kung ikaw ay nagpapatotoo, meron kang gift sa pag-evangelize, gawin mo yon. Amen? Amen? Kaya nga sinasabi ko, these are the last days. If you have a song to sing, sing it now. If you have to forgive someone, forgive him now. If you have love to give, love him now. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay fervent, maningas, forgiving, mapagpatawad, at practical. Yung love ng hospitable, that is practical love. Amen. Yung pagbibigay ng gift mo, yung kaloob mo, sister, magaling akong maglinis ng banyo. O sige, imbitahin kita sa bahay ko, maglinis ka ng banyo. Amen? Okay, so ibigay nyo ang mga yan. Sino mang nagsasalita ay gawin iyon ng tulad sa pagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sino mang naglilingkod ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinigay ng Diyos. Alam nyo, lagi ko itong sinasabi sa mga young pro. Pagka kayo ay libre, free pa kayo, wala pa kayong pamilya, wala kayong anak na iintindihin, ialay ninyo sa Panginoon ang inyong liberty. Hindi yung ginugugol ninyo ang panahon nyo na nagpapaganda para may makapansin sa akin. Para, Lord, 30 na ako, wala pa. Lagi kong sinasabi sa Kanya, kung mag-focus kayo sa Panginoon at maglingkod kayo, si God ang magdadala ng karapat-dapat na partner ninyo. Itong anak ko na ito, napaka-devoted niya, napaka-faithful niya na paglingkurad ako. Kailangan bigyan ko siya ng katuwang na swak sa kanya. So, hindi mo kailangan maghabol ng lalaki. Hahabulin ka ng lalaki. Amen? Pastora, ang tagal naman ni Lord magbigay. Mainipin ka lang, sister. Kasi, huwag kang mag-alala na magme-menopause ka na hindi ka magkakaanak. Si Sarah, 90 years old, nagkaanak pa. So, humingi ka kay Lord. Tumatawa si Paz kasi naglolokohan kami kahapon. Kailangan mo lang manalangin ng Lord Abraham. Abraham na ang kailangan ko, Lord Abraham. Joke lang yan. Sige. Kasi masyado kayong seryoso. Okay.
upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Basahin muna natin lahat bago ko i-summarize. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Mula nung naging Kristiyano kayo, na-persecute na kayo? Yes! Amen? Ako nga, sabi nung isang kapatid ko, yang si ate, mayaman lang yang dito, pero pagdating sa langit, wala yan, zero. Samantalang tuwing may kailangan siya, ako nagbibigay. Pagka nakatalikod ako, yun ang sinasabi. Ang unang expression ko, gusto kong tuktukan. Pero sabi ni Lord, mahalin mo, mahalin mo. Amen? So, wala lang. Sabi ko, Lord, patawarin mo siya. Hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Sa totoo lang, hindi siya makakarating sa langit. Ako ang makakarating. Kung i-reject ka niya. Kasi alam niyo, kung nasa langit, kung ligtas kayo, you will experience heaven on earth. Deuteronomy 11. If you can experience, now I am experiencing heaven on earth. I am so free. I'm so peaceful. Amen. Praise the Lord. Huwag kayong okay. Na alam nyo, sabi ng Panginoon, kung kayo ay sinusubok, huwag kayong, sabi niya, don't feel strange. Huwag kayong mabahala. Huwag kayong mabagabag. Kasi kung si Jesus ay pinersecute nila, ikaw pa. Kung ang mga apostol pinersecute nila, ikaw pa. Amen? Ayoko na sa Christianity. Ang daming persecution. Mula noong ako ay naging Kristiyano, dumami ang aking kalaban. Sister, basahin mo ang Romans 7. Hindi mo kasi binabasa ang Bible mo. Amen? Sulat nyo, Romans 7. Buong chapter, basahin nyo. Na dumarating sa inyo, upang kayo'y subukin na waring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo. Oy, walang katakatakang bagay na nangyayari sa iyo pag sinusubok ka para ka na kay Kristo ka. Alam niyo si Benny Hinn kung bakit very powerful siya na evangelist. Lahat ng kamag-anak niya, pati tatay niya, sarado, katoliko, dikantado. At nung siyempre siya ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, ikinulong siya para hindi siya makapunta sa mga gawain. Ikinulong siya ng nanay niya at tatay niya sa isang kwarto, hindi siya nakakalabas. Alam mo ang ginawa ni Benny Hinn, 4 months na nakakulong siya dahil ayaw siyang palagan ng tatay niya. Naalala ko si Ayan noon, ayaw payagan ng tatay niya pumunta sa gawain. Sabi ni Ayan, Mamski, maglalayas na ako sa bahay. Sabi ko, huwag. Sundin mo ang tatay mo. Amen? So, alam mo ang ginawa ni Benny Hinn? Nakipag-fellowship sa Holy Spirit. Siya ang sumulat ng libro na Good Morning, Holy Spirit. Grabe ang closeness nila ng Holy Spirit. Kaya kung mag-healing session si Benny Hinn, kahit nasa television, na ipinibigay sa kanya ng Holy Spirit, kahit yung nakaupo sa television, ikaw ay pare, ikaw ay nakadamit ng pula, pinapagaling ka ngayon ng Panginoon. Kanino nang galing yon? Dahil sa closeness nila ng Holy Spirit. Gawin mo yung pagkakataon, obey your parents in the Lord, but seek the wisdom of God. Huwag kang magrebelde pagka may persecution. Amen? Okay, so, mga minamahal, ayun, huwag kayong magtaka. Hindi kataka-taka yan. Expected yan. Amen? Alam niyo, nung ako'y na-born again, dati, nung hindi ako na-born again, pagka graduate ang kapatid ko, dinadala ka agad sa bahay, pag-aralin mo yan. Galit na galit ako sa tatay ko. Bakit ako ang magpapaaral sa mga kapatid ko eh? May asawa ako, may anak ako, nagsiself-pity ako. Nung na-born again ako, pinayaman ako ni Lord. Ako naman ngayon ang, dali nyo dito yung aking kapatid, yung aking pamangkin. Ako ayaw. Kasi lahat ng pinag-aral ko, na-born again. Ano ngayon? Para akong may sakit na nakakahawa. Huwag doon kay tita mo. Huwag ka doon kay tita mo. Kasi alam nila, sigurado, maboborn again. Amen? Ngayon, sabi ko, ayaw nyo, huwag nyo. Amen? Yung isang kapatid ko, bunso, sige, sa akin, anong gusto mong maging pilot? Sa akin ka, papag-aralin kita ng pilot. Sa isang kondisyon,
mag-a-attend ka ng church. Hindi ko sinabing magpa-convert. Mag-attend ka ng church. Masama bang mag-attend ng church? Ayaw ng nanay ko. No, 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 no. O sige, anak naman niya. Sige po. Di, libre ako. Nakatipid ako. Game. Next. Mawal yata magpaaral sa pilot. Di ba? Sabi ko pa nga, mag-aral ka muna sa Don Bosco ng ng aircraft mechanic. Para pagka nag-pilot ka na, marunong ka na, alam mo na kung ano ang aircraft. Ako na lang, wala na kayong iintindihin. Ako lahat, ayaw. Okay. God will make a way. Mga minamahal, sige, next. Kundi kayo'y magalak. Yan. Kung kayo ay pinipersecute, hinuhusgahan, magalak kayo. Yes. Yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo. Wow! Upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kalwalhatian niya ay nahayag. Wow! Glory! Sabi mo, glorious church ako. Okay. Kailangan ipahayag ni Lord ang glory niya sa inyo. Naku, Roslyn, malapit ka na. Kung kayo'y naalipusta dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo sapagkat ang espiritu ng kalwalhatian at ang espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Tama? Naninirahan sa inyo espiritu ng Diyos. Ngunit huwag magdusa ang sino man sa inyo bilang isang mamamatay tao. Huwag daw kayong magdusa bilang isang mamamatay tao o magnanakaw o gumagawa ng masama o bilang isang mapanghimasok. Kasi ganito, merong suffering ang Kristiyano. Ang suffering natin ay yung, halimbawa ako, ang suffering ko ay pagka nakikita ko na ang mga kapatid ay hindi nakaka-breakthrough. So, nagle-labor ako sa panalangin sa kanila. I suffer because I identify with them. Kung ako ay pinipersecute, nagsasuffer ako. Dito, dinidifferentiate ni Apostol Pablo yung nagsasuffer ka dahil sa kabalbalan mo. Dahil sa mga ginawa mong kalokohan. Nangulunya ka, nahuli ka. Nagnakaw ka, nahuli ka. Dapat talaga mag-suffer ka. Tapos iiyak-iyak ka kay Lord. Maliwanag ba yon? Yun ang sinasabi niya, ngunit kung ang isang tao ay nagdurusa bilang Kristiyano, huwag ninyong, yung kanina, ngunit kung ang isang tao ay nagdurusa bilang, yan kanina, huwag kayong magdusa dahil sa kayo ay masamang tao, di ba? Dapat kung Kristiyano ka, nakalaya ka na dyan. Amen? Hindi ka na chismosa. Hindi ka na mamamatay tao. Amen? Hindi ka na magnanakaw o gumagawa ng, hindi ka na mapanghimasok. Kaya next. Ngunit kung ang isang tao ay nagdurusa bilang Kristiyano, huwag niyang ikahiya ito, kundi luwalhatiin niya ang Diyos sa pangalang ito. Di ba pagka tayo ay nagpapahayag ng salita, yung mga yan parang siraulo. Magsisimba lang 2 oras, katagal. Ano kaya ginagawa nila ng 2 oras? Yung mga yan, kung magbigay, hindi barya-barya, nakasobre pa. Awang-awa sila sa atin. Ang dami yung sinasayang na oras. Di sana nakapagpekwa na kayo. Okay. Ano din ang usang pekwa, di ba? Ano na? Bingo at saka tongits! Halakado, 60 years old na kami. Pekwa pang alam ko eh. Nakakatawa naman. Ngunit, go na nga tayo, go! Okay. Next, sapagkat ito'y panahon upang simulan ang paghuhukom sa sambahayan ng Diyos. Ito ang panahon upang simulan ang paghuhukom sa sambahayan ng Diyos. Tayo ang unang huhukuman. Amen. Kaya hindi ka pwedeng pawardi-warding Kristiyano. Amen? At kung magsisimula sa atin, ano kaya ang wakas ng hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? Imagine, kung naniniwala kayo sa salita ng Diyos, maaapektuhan kayo. Alam mo, sobra akong affected nung sa dami ng namatay, Lord.
Paano na lang yung mga namatay na hindi ka tinanggap? Everlasting damnation. Ayoko na may mahal akong sa buhay na mapapasama doon. You never can tell kung ano ang darating. Anytime now. Baka dumating na si Jesus, ma-rapture tayo. Amen? Diba? Oh. At kung ang matuwid ay bahagya ng makaligtas. Naku, wag naman sanang bahagya tayong makaligtas. Gusto ko may corona ako sa langit. Maraming mga brilyante kasi marami akong dinala kay Lord. Eh ikaw, pagpunta mo sa langit, meron ka ding corona. Isa lang brilyante, ang liit-liit. Kasi ang nadala mo lang, anak mo. Di ba kakahiya naman yun kay Lord? Di ba? Bituing walang ningning. Okay. Bahagya ka nakaligtas. Ano kaya ang mangyayari sa masasama at makakasalanan? Okay, game. Ay, wala na. Praise the Lord. Hallelujah. So, paano tayo maghahanda bilang isang maluwalhating iglesia? Okay? Isa-summarize ko na po kasi 5:30 na. Kasi ayokong gabihin kayo. Kasi baka mamaya wala na kayong time mag-shopping. Katulad ko, naiwan ko yung aking mga binili. Okay. Una, sabi natin kanina, 10 bagay paalala sa atin ni Apostol Pablo na nabasa na po natin. Amen? Nasaan na yung aking kodigo? So, unang-una, sabi niya, doon sa 1 Peter 4:17, unang-una, sabi ni Apostol Pablo, be sober, huwag kayong malango o malasing. Dapat matino kayo, mahinahon sa mga nangyayari sa kaganapan natin. Huwag kayo yung matawag dito, huwag kayo yung ma-off balance. Kailangan lagi maintain ninyo ang inyong sound mind. Maayos na pag-iisip. Sabi niya, pangalawa, you have to watch and to prayer. Lagi tayong manalangin. To watch means to be alert. Amen? Gising! Tignan mo nga yung katabi mo, kung tulog, kurutin mo, binibigyan kita ng karapatan. Amen! Dapat hindi tayo tulog. Dapat matalas ang ating sensing. Nadidiscern ng espiritu natin kung ano nangyayari. Alerto tayo, alisto tayo. At kung ano yung nase-sense natin, parang nung sa bahay may nagkasakit. Sino ang unang nagkasakit sa atin? Si Krisha ba? Tapos si Bossing. Tapos ako, masama na ito. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, Diablo, lumayas ka. Kasi alert ka, alam mo na kung ano ang pakana ng Diablo, di ba? Katulad ni brother kanina. So, alisto tayo. Pagka nakita natin, merong prophecy na merong ganito darating na dilubyo. Alam nyo, ito lang ang ipagpapray natin. Isaiah 54 verse 17. Di ba sinasabi nila, meron daw sakit, may plague na darating. Ito ang ipagpray ninyo. Lord, sinabi mo sa iyong salita, Isaiah 54 verse 17, no weapon formed against me. Sabi mo, me. Kasi salita ito ni Lord sa kanyang mga anak. No weapon formed against me shall prosper. Hindi yan magpo-prosper. Hindi yan lalabas yung plague na yan. Ngayon pa lamang binubunot ko ang ugat niyan in the name of Jesus. It will not grow. It will not prosper. And every tongue, meaning to say every declaration, every prophecy, every word which rises against me in judgment, I will condemn. Woo! Bakit? This is my heritage. Amen? As a servant of God. Pamana ko to. Covenant ko ito. Sickness, you cannot prosper in my house. Poverty, you cannot prosper in my house. Amen? Wrong relationship, you cannot prosper in my house. Rebellious spirit, you cannot take my children away. Amen. Worldliness, you cannot prosper in my house. I cover my household with the precious blood of Jesus, and no wiles of the enemy can touch me. Not my body, not my children, not my finances, not my health, not my husband, not my businesses, nothing. There is nothing the devil has on me. Wala siyang connection sa akin because I am living a holy, righteous life.
Nagkakaroon lang ang entrance ng dyablo sa buhay nyo kung kayo ay nakikipamatok sa mundo. Ayan o. And the righteousness is from me, says the Lord. I am your righteousness, Lord. Kahit minsan sumasablay ako, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Memorize ninyo yan. Memorize ninyo. Ang problema sa atin, hindi tayo nagbabasa, hindi tayo nagme-memorize ng Bible. Pagka dumating ang Pastora, ano nga pong verse yung Magbasa ka. Amen? Kaso mo sa atin, 5 oras, 6 na oras, nagke-candy crush. Yung nalilibang ilang oras sa gabi, nagteteleserye. Si Maya Desgraciada, si Kampanyerang Negra. Diba? Si Juan de la Cruz. Nagmuni-munita sa atin, yun daw ang pangalan. Anong pangalan ko? Kasi wala naman akong alam dyan. Amen. Glory to God. So, number 1, be sober. Laging matino. Watch unto prayer. Number 3, have fervent love for one another, especially for the Lord. Masidhing pag-ibig. Pangatlo, sa Diyos at sa isa't isa. Pang-apat, use hospitality. Maging mapagpatuloy. Be hospitable. Number 5, maglingkod sa Diyos at sa tao. Use your spiritual gift. Amen? Gamitin mo, kung ikaw ay pinagpala ng Panginoon, marunong magluto, gamitin mo yan para ma-bless ang ibang tao. Amen? And number 6, sa examine your life, number 6, huwag kang magtaka na ikaw ay sinusubok o na pinipersecute. Huwag kang magtaka. Don't think it not strange, sabi sa King James. Number 7, laging magalak, rejoice. Amen. Kahit ano ang nararanasan mo, kahit wala kang pagkain, rejoice. Buhay ka pa. Amen. Sabi sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. Okay? Number 8, do not be ashamed of the gospel. Huwag kang mahiya na ipatutuo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Romans 1:16-17, sabi ni Apostol Pablo, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation for everyone who believes, for the Jew first, and also for the Gentiles, the Greek. Amen. Yan ang kapangyarihang nagbabago ng buhay. Amen? So, do not be ashamed. Number 9, glorify God. Luwalhatiin mo ang Diyos sa lahat ng bagay, even during your persecution. Sabi sa 1 Peter 2:11-12, papaspasan ko na, Beloved, I beg you as sojourners and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul, having your conduct honorable among the Gentiles, that when they speak against you as evildoers, they may, by your good works which they observe, glorify God in the day of visitation. Can you say amen? Sa lahat ng ginagawa mo, in your soul, sa lahat. 1 Corinthians 6:20, for you were bought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. When you glorify the Lord in your body, pagpagamit ka sa Panginoon, hindi ka magpagamit sa dyablo. Amen? Okay. So, to glorify God is to magnify God. Palakihin mo ang Diyos sa buhay mo. Alam mo si Polycarp is the bishop of the church of Smyrna. Naalala ko lang to. Binabasa ko kasi naa-amaze ako. He is the bishop of the church. Di ba sa Revelations 1, merong 7 churches? The church in Thyatira, in Ephesus, in Smyrna. Itong bishop na ito, si Polycarp ang pangalan. Basahin ninyo ang history. Tapos, siya ang bishop ng church na yon, the Church of Christ in Smyrna. He is 83 years old. He is well respected. And he was declaring the gospel until one day, kasi, syempre, ang kanyang allegiance at ang kanyang puso nasa Panginoon. Nagselos si Caesar. Si Caesar kasi, pinaniniwalaan niya siya ang Diyos. Ang pagsamba ay para lamang sa kanya.
Amen? At isang araw, kinuha nila itong bishop na ito na 83 years old na sambahin si Caesar. Sabi niya, i-recant mo si Jesus para ikaw ay hindi patayin. Sabi ng Panginoong, sabi ni Bishop Polycarp, I have served and loved God for the last 83 years of my life. And I will never recant my faith in the Lord Jesus. Sinunog siya na buhay. What did he do? He glorified God in his body. And after that, grabe nag-sweep ang salvation all over the Roman Empire. Amen? Kayo lang sabihin lang ng boss nyo na, huwag kang papasok, mag-church ako Pag hindi ka pumasok, tanggal ka sa trabaho. Hindi na church. Are you glorifying God? No. Number 10, last. Nasaan na tayo? Number 6, think it not strange if you are persecuted. Number 7, rejoice. Number 8, don't be ashamed of Christ and the gospel. Glorify God. And number 10, commit yourself to the Lord. Alam mo, pag kinumit mo ang buhay mo sa Panginoon, siya lang ang Panginoon mo. Meaning to say, He is above everything else in your life. Anyone you put above you is your God. Kung mas mahalaga ang asawa mo, ang trabaho mo, ang pera mo kaysa sa Diyos, yan ang Diyos mo. Amen. Kung mas mahalaga ang pride mo, mas mahalaga ang unforgiveness mo, yan ang Diyos mo. Amen. Sabi po ang commitment is not a one-time act. It is a continuing act. When you are committing, you are faithful, you are consistent. Amen? Because we are faith people. We are full of faith. We are believers. Amen. Sabi sa Psalm 37 verse 5 to 6, commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. He shall bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday. Amen. So are you ready to be the glorious church? Yes. Tayo po ang tumayong lahat. Hallelujah. Thank you, Lord. Lift up your hands to the Lord. Hallelujah. You say, Father, in the name of... Come on, sabay-sabay tayo. Amang Diyos, sa pangalan ni Jesus, at sa pagtulong at kapangyarihan ng banal na Espiritu, itinatalaga ko ang aking buhay, ang aking puso, ang aking isip, para sa iyo lamang. Ikaw lamang ang aking mamahalin, ikaw lamang ang aking paglilingkuran, anuman ang mangyari, ang puso ko, buong buo, sa iyo aking Ama, sa iyo Jesus, ang aking tagapagligtas, at aking manunubos. Salamat sa iyo. Nais ko maging maluwalhating bride. Sabi mo, I want to be the glorious church. Tulungan mo ako maihanda ang aking sarili para sa iyo. I belong to you. You belong to me. We are one forever and ever. You are my God forever and ever. I will glorify you. I will love you with all of my heart, with all of my being, and with all that I am. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin ang Panginoon.